Kanina po, bumili tayo ng pipino seeds. No, so ito yung gamit natin. At ang nakalagay po dito, maging sikat sa pipinong mabunga, mabigat at masarap. 70 seeds. 70. Hi mga kadiskarte, good morning. So ngayon po, andito na naman po ako sa aking backyard garden. Dahil po magtatanim po ako ngayon ng pipino. Dahil po ang pipino ay bago pa malanta tong ating pipino, maiksi lang po kasi ang buhay nito, no? So mga 2 buwan simula nung nag-harvest tayo, malalanta na to. So ang gusto ko po, bago po sila malanta, mayroon na pong tumubo. So ang ginawa ko po, bumili nga po ako kahapon ng pipino seeds. Ang pipino seeds po 95 lang po dito sa amin at 70 piraso na buto. So yun po, ang gagawin ko po, ipakita ko po sa inyo kung paano po ako magtanim ng pipino. Paano ko po itanim. So ako po ay baguhan lang po dito sa pagtatanim ng mga gulay. So sa katunayan po, ngayon lang po ako naggawa ng backyard garden na ganitong may mga trellis na to. So ako po ay hindi talaga ako bihasa sa pagtatanim ng mga gulay. So sa mga baguhan pa lang po dyan, sa gustong magtatanim ng gulay, so maganda po ang gulay kasi makabenta na tayo, makalibre pa tayo ng mga gulay. Di na natin kailangan pang pumunta ng palengke. Sa experience ko po, no, mas maganda po muna magtanim ng mga pipino. So ako po may ampalaya din po ako, pero ang pagtatanim po pala ng ampalaya kailangan po kailangan po kasi po masilan po pala ito, kumbaga maarte. Kailangan po kung magtanim po kayo ng ampalaya, dapat marunong na po, no, mag-research kung may mga seminar sa pagtatanim ng gulay. So dapat po pag-aralan po, no, pag-aralan po muna kung magtatanim po tayo ng ampalaya, kasi po napakasilan. Hindi po katulad nung pipino na alagaan mo lang ng diligan mo lang siya, okay na. Pero ang ampalaya po hindi. Dapat po pala simula sa lupa. Kailangan po dapat simula pa lang po sa lupa, mataba na siya, no. Ngayon po ay hindi po muna ako mag-harvest. Kasi po kahapon nag-harvest po ako, nakakuha po ako ng 4.5 kilo na pipino. So lahat po ng na-harvest natin na tapos ibebenta ko, ay yun po ay nilista ko po para alam ko po kung magkano na po yung nabenta ko. So i-vlog ko din po yun sa susunod kung magkano lahat po yung kung ilang kilo po lahat yung na-harvest ko dito sa aking mga pipino, at kung magkano po yung nabenta natin. So para alam ko po kung magkano lahat yung kinita natin dito sa ating pipino na ilang pirasong puno lang to. So bilangin ko po muna kung ilang pirasong puno ba to. So yun po, no, sa pag-harvest din po ng pipino ay every other day po ang pag-harvest. Ang 1 kilo po ay tumitimbang lang po ang 1 kilo po ay 3 piraso lang po. So pero kung everyday po pala mag-harvest ng pipino, ang 1 kilo po minsan 4, minsan 5 kung everyday po mo. Pero po dapat po pala every other day po mag-harvest ng pipino. So yun po yung aking pamaramaraan dito po sa aking backyard garden sa pipino. So ang ating pipino po ay napakadami po ng bunga. Ay napakadami po ng bulaklak. So hindi katulad ng ating ampalaya, hindi po maganda ang ating ampalaya. So may kailangan ko pa pong pag-aralan sa ampalaya farming. Kasi konti lang yung bunga, tapos hindi siya ganun kataba, yung puno niya hindi ganun kataba. So yan yung ating ampalaya doon. So ang ating pipino ay mayroon na dito sa lupa. Ayan.
So bali bukas na po ako mag-harvest. So sa mga baguhan pa lang dyan po na gusto magtanim ng mga gulay, mas maganda po, mas unahin nyo po muna ang pipino. So kung gusto nyo rin pipino or talong, yun, hindi po yung ganong kasilan alagaan. Hindi katulad ng ampalaya po, kailangan po na kumbaga may alam po muna tayo. Alamin po muna natin simula sa lupa kung paano ang ano ng lupa. Paano dapat mataba talaga yung lupa. So ayan po ang ating pipino. Wow. Ang dami pong bunga kasi po maraming bulaklak. Ayan, ah. Sa aking pipino po, hindi po ako nag-spray ng mga chemical po dito. So ang ginagawa ko lang po para mawala yung mga peste, kung tawagin po dito sa amin ay bao-bao, tuwing hapon lang po yung mga pinagdamuhan ko, magdamo ako ng umaga, tapos pagkahapon sinisigaan ko po yun para lumalabas yung usok. So yun po, hindi po ako nag-spray ng kahit na anong chemical dito sa aking pipino, pero marami po siyang bulaklak. Ngayon po, dito po ako magtatanim ulit ng pipino. So dito po, bali, ito po kasi dito, medyo may distansya po sila. Malayo po ang pagitan. So dito po ako sa gitna magtatanim. So bago pa lang po ito malanta, mayroon na pong tumubo dito. Gustong aso ko. Alis dyan, alis. So dyan po. Alis ba kay... Nandito yung aso ko, si Petra. Alis na. Kaya nag-vlog ako. So dito po ako magtatanim ulit ng pipino. Alis, Petra. So bali ito dito po sa gitna. Yan dito. Bago pa man to ito malanta, yan. So mayroon na pong tumutubo dito. Yan. So dito, sa gitna po nito. Yan, so dyan po yung isang puno. Dito tayo magtanim sa gitna at dito po yung isang puno. So bago pa yan malanta, mayroon nang tumubo diyan. Sa gitna, mayroon nang tumubo. Ito, bago malanta yan, mayroon na dito. Kasi po ang buhay ng pipino, madali lang po ito malanta. Mga 2 buwan planta na po ito. Ngayon mga kadiskarte, samahan niyo po ako magtanim ulit ng pipino. Mayroon na po akong bamboo stick. So kailangan ko po yung bamboo stick kasi po minsan yung aso namin dito pumapasok at kinakaskas niya po yung mga bagong tanim natin. So kailangan ko po lagyan ng bamboo stick. So katulad po yan doon, no, may bamboo stick po. So ito po ay sitaw. So hindi ko po tinatanggal yung bamboo stick kasi yun yung pinakaharang niya para hindi kakaskasin ng aming aso.